inilista raw ng prosecution si Abby Andres, ang sheriff na sinuntok ni Sara Duterte noon nung mayor pa siya, nung ayaw nitong huminto sa pagpapaimplementa ng demolition order kahit na nakikiusap si Sara dahil wala pa silang relocation. Pwede ba ito na kuning testigo ng prosecution itong si Abby Andres? Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. Pasensya na kayo, it's been almost 3 days na wala tayong masyadong bagong videos because I was attending the IBP convention dito po sa Clark, Pampanga. But while I was there, nakita ko nga itong balita na ito. Ito daw si Abby Andres ay isinama sa listahan ng mga testigo ng prosecution na kung saan ang intensyon nila ay patunayan ang masamang karakter, yung propensity for violence ni Sara Duterte. Kaya nagtatanong yung marami, totoo ba yan? Pwede nga ba ito na mag-testify itong si Abby Andres? Well, there are several reasons why mag-o-object talaga ang depensa dito sa testimonya ni Abby Andres. So, number one, because the act committed for which si Sara Duterte is being impeached ay yung kanyang mga act as Vice President. So, itong naganap na ito ay pangyayari na nangyari nung siya ay mayor pa lamang at hindi po Vice President ng Pilipinas. So, ang gusto ng prosecution dito ng House panel ay patunayan na may propensity for violence itong si Sara Duterte, na masama ang kanyang ugali, na meron siya talagang ganitong karakter. So, that was the intention. But is this allowed? Pinapayagan ba ito? Well, under the rules on evidence, may doktrina po dyan na tinatawag yung the propensity rule. Na kung saan, ang lahat ng testimonya po na nakadisenyo upang siraan ang sino mang akusado o inaakusahan ng anumang krimen, o in this case yung respondent dito po sa impeachment si Sara Duterte, lahat ng testimonya na ang tanging intensyon ay pasamain lamang ang karakter ng akusado o yung taong inaakusahan, ay hindi po pwedeng tanggapin as evidence because it is completely irrelevant doon po sa kaso niya. Under the propensity rule, ito po ay proteksyon para dun sa mga taong inaakusahan para hindi naman gawing basihan yung mga krimen na hindi naman subject of the case. Hindi ito ang itatry. Pero magkukuha ka ng lumang kaso at para sabihin, kita nyo na, ginawa niya yan noon, gagawin niya uli ito ngayon. Hindi po yan allowed under the rules of evidence. In the reverse, sa parte naman ng akusado, there is now another rule. Ang tawag naman po dito is the mercy rule. Kapag po ang akusado naman ay humaharap sa isang paglilitis, mayroon naman po siyang karapatan na magpakita ng kanyang karakter. Magkaroon siya ng testimonya na mapapatunayan yung magandang karakter o magandang ugali ng tao na ito. Halimbawa, kung ikaw ay inaakusahan ng pagnanakaw dahil wala namang ibang testigo ka na hindi ikaw yung nagnakaw, pwede ka magpresenta ng ebidensya para magpatunay na ikaw ay isang mabuting mamamayan at ikaw ay hindi talaga magnanakaw. Dito lamang mag-uumpisa ngayon ang karapatan ng prosecution para i-impugn o siraan o wasakin ang kredibilidad ng akusado kapag siya ay nagbigay na ng ebidensya tungkol sa kanyang mabuting pag-uugali at karakter. Pero hanggat hindi ito ginagawa ng Vice President, at hindi pa naman siya nagte-testify, hindi ka po pwedeng magpresenta ng ebidensya on the first instance na ang tanging intention mo lang ay siraan ang Vice Presidente. Pero this is already moot and academic because ito ngang si Abe ay nagsabi na ayaw niyang makisali dito at sumausaw dito sa pamumulitika dahil siya ay legal na appointed ng Supreme Court at ang gusto niya ay magtrabaho lamang. At tama naman siya dito kasi sa totoo, ang pagsasama sa kanya doon sa listahan ng mga testigo ay wala namang kinalaman doon sa impeachment. This is all about politics at kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo noon,
itong pagdinig na ito sa Senado, wala po na itong kinalaman sa impeachment because they already know that the impeachment is dead. Hindi naman sila mananalo. Kahit 10 nga lang hindi mananalo. Kahit ang kailangan kasi na boto dyan ng mga senador na kampi kay BBM ay 16 na senador para magkaroon sila ng 2/3. Kaya natatandaan nyo noon, na-predict ko noon, ang magiging strategiya nila ay hulihin, ikulong, o kasuhan, lahat ng mga tao na ito, mga senador na kampi kay Sara Duterte, hoping na magkakapag-create sila ng legal basis na sabihin, hindi, mas mababa na ngayon ng 2/3 kasi nga, bawas na kami, konti na lang kami. At iyan exactly ang ginagawa nila ngayon as we have correctly predicted in the past. Bakit natin napipredict yung ganyan mga bagay? Mayroon ba tayong bolang kristal? Hindi. Alam kasi natin kung paano tumatakbo ang utak ng mga kriminal, ang utak ng mga walang nais na gawin na mabuti sa ating bayan. Sabi ko nga sa inyo, sa politika, ang gusto lang ng mga politiko, ang kasabihan nila dyan, kawkawin mo muna yung putikan para lumabo at hayaan nating magtining. Ganito ang strategiya ng mga politiko ngayon. Yung malinaw, lalabuin nila. Siyempre, magkakagulo at hihintayin mong kumampi sa iyo yung mga tao na mga matatakot. And this is exactly what is happening. So this proceedings in the Senate, to me, I maintain my position that this proceedings in the Senate is not about the impeachment of Sara Duterte. Hindi po ito tungkol sa impeachment niya. Ito po ay tungkol sa pagliligaw ng mamamayan tungkol dito sa issue ng flood control. Hindi nyo ba napansin? Paunti ng paunti, lalo na dito sa mainstream media, ang nagko-cover, nagpa-follow up tungkol dito sa flood control. At tinatabunan na ito ng impeachment ni Sara Duterte. Ito po ay pagliligaw ng atensyon ng mamamayan, paalis doon sa mga magnanakaw. Pero tayong lahat, tayong mga patuloy na nagmamasid at tumututok dito sa issue na ito, ang mga iskumbro ng Pilipinas, hindi nyo po kami maloloko. Sa inyo kami nakatingin hanggang sa kasalukuyan. Hindi po pwedeng ang impeachment na ito na kayo rin ang makikinabang, ang gagawin ninyong pantakip sa pagnanakaw na kayo rin ang gumagawa. At hanggang sa kasalukuyan, wala pang nananagot. This is a full-scale attack against democracy. It is a full-scale attack against the truth. Lahat na po ginagamit, mainstream media and everyone, lahat ng diversion na ginagawa. At pasensya na po sa PGMN. Again, I repeat, sinabi ko na po ito noon, I do not believe this story na nilulutang ng PGMN that the story ends with Romualdez. Hindi si Romualdez ang number one mastermind nitong flood control na ito. That stops at the doors of Malacanang. At hindi kami papayag, hindi ako papayag dito sa naratibo ng PGMN kahit na parang mukhang credible ito dahil, may itinuturo Martin Romualdez is a big name in politics. Pero hindi pa yan ang dulo nito. And I really apologize to PGMN, but I have a serious difference of opinion pagdating dito sa naratibo at storya na ibinebenta nyo sa amin ngayon at you are pushing this story full scale sa mga Pilipino that the story must end with Romualdez. It does not. Hindi ito nagtatapos kay Romualdez. At ang lahat ng iskumbro sa Pilipinas, alam ito. Sapagkat patuloy kaming nagmamasid, patuloy kaming nakikilahok, patuloy kaming nag-aaral kasi alam naming lahat, mahirap makialam ng taong walang alam. So God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.